Di ba? Oo, di ba? Kung tama yan, bakit walang maglakas ng loob na umamin, di ba? Yun na nga. Kasi alam nilang hindi tama. At sila ay nagkukunwa-kunwarian lang na tama. Ganun ba? Habang mainit din yan, ngayon mainit din ang usapan sa Senado, Nelson. Nagpapatuloy po yung pagdinig ng komite ni Senadora Amy Marcos. Oo. At buti sa pagkakataong ito ay dumalo yung ilang mga inimbitahan na dumalo sa pagdinig. Yes. Matatanong. Kasi yung pangalawa, talagang wala, pero ngayon ay nandun. Isa mga nakita ko ay si DOJ Secretary Boying Rimulya. Nandoon. Ayan. At saka yung, tawag ito, yung ilan pa mga cabinet secretary, hindi ko lang alam kung bukod sa kanya ay nandun pa, no? Hindi ko naparod sa kabuuan, Sa DFA yata meron din. Secretary Enrique Manalo, nandun din. May kinatawan ayun, yata. o kinatawan lang. Mukhang Secretary Boying ang laging pangunahing tumutugon kapag medyo nagkakaipitan na ng issue. Maraming mga katanungan. Mararamdaman natin na si Secretary Boying ang talagang tumataya ng husto. Yun nga. Kasi siya ang Department of Justice, Oo. Dapat talaga siya ang magpaliwanag dito. Totoo. Dahil yun namang Solicitor General, mukhang tutol sa kanilang ginawa, no? Si Secretary, Solgen Minado Guevara. Yung buong Solgen, yung office. Kaya nga ayaw nilang makilahok sa usapin na yan sa Korte Suprema. Ewan ko lang kung dapat iniimbitahan nila dito, no? Yun na nga. Kasi ang Solgen na maging abogado ng gobyerno, no? Pero nauna na nga ata nagpahayag ang abogado ng gobyerno na mukhang iba ang kanilang pananaw. Same ba dito sa isyong ito? Yung sa usapin ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ganun ba? Yes. Kasi ang kanilang sinabi doon ay may nauna na silang posisyon na wala na tayong jurisdiction sa ICC. Ayun. Oo. Ayan. Ngayon, Jen, kung ang pag-uusapan natin ay ang pagdinig kanina, siguro ay pahapyawan natin kung ano ba yung mga nangyari, Kasi ongoing pa naman. At itong bandang huli, maganda lang yung tagpo. Kasi yung doon sa punto, sino ba talaga ang nag-utos na ang Pangulong Duterte ay sakay sa aeroplano? Arestuhin. Arrestuhin. Di ba yung arrestuhin? Ando na. Pero yung punto na inaresto mo, sakay sa aeroplano. At sakay sa aeroplano, dali sa dahig, sino nag-utos nun? At saka yun naman talaga ang plano, di ba? Yun na nga. Kasi nung tinanong si General Torre kanina, ang talagang plano mo ba ay arestuhin tapos dalhin ko saan? Hindi, dalhin sa dahig kagad, di ba? Yun na nga. So yun talaga ang plan, wala siyang ibang pupuntahan. Yun nga, gusto nilang malaman, sino ang gumawa ng plano na yun? Kasi kung aarestuhin siya, halimbawa may utos, at saka dalhin sa competent judicial authority, okay yun. Kung mayroong ganun talaga. Pero yung pagkatapos sa arrestuhin, isakay sa aeroplano, dalhin sa dahig, sinong may utos nun? Sino ang gumawa ng ganung plano? Nasagot ba kanina? Hanggang ngayon ata, yun ang punto na pinag-uusapan. Pero ang naging sagot ni Secretary Boying sa punto na yon ay binigyan niya ng clearance. Yung plano na yon. Clearance, sabi naman si Senador Bato, Sir, ang clearance ay iba po sa order. Binigyan mo ng clearance na siya ay gano'n, sino ang nag-order? Na papuntahin, di ba? Na sakay sa aeroplano, dalhin sa dahig. Ayun nga. Kasi hindi naman pwedeng ang desisyon niya kay PNP Chief Marbil, di ba? Hindi. Local yun, di ba? Yun na nga, Pero yun ang sabi ni Torre kanina. General Torre, yun ang utos sa kanya. Ang nag-utos daw na pumunta siya doon at arestuhin si Duterte. At dalhin sa dahig ay si PNP Chief. Ayun. Ang tanong doon sa PNP Chief, sino naman nag-utos kay PNP Chief? Yes, kasi yan naman legal na yun legal case, di ba? Hindi naman yan dito lang sa Pilipinas Hindi naman pwedeng mag-order ang DOJ Secretary sa PNP. Clearance nga Ang sabi niya, clearance lang. May clearance lang siya, pero magbibigay ng order kasi under DILG ang PNP. Ngayon, kung siya'y nag-utos, nagbigay ng order sa NBI, pwede. Kasi under ng DOJ ang NBI. Yun nga. Di ba? Mukhang yun po ang mainit na issue. Gusto nilang malaman talaga sino ang nasa likod ng kung meron mang order o clearance, o hindi pala order, kundi clearance sa part ng DOJ kay Secretary Boying Rimulya
na siya ay arestuhin, isakay sa aeroplano at dalhin sa dahig. May clearance mula doon sa DOJ. Sagutin na natin, Jen. Ganun ba? Paikot-ikot pa sila eh. Sige. Sino pa ba ang mas... Hindi ba, mga kababayan? Sino pa ba ang mag-uutos niyan? Sino ba ang may kapangyarihang magsabi na, ito, dalhin niyo doon, ha? Sa ibang bansa. Ito na talaga ang lundo ng ating plano. Oo, di ba? Parang... Huwag mo ko may turo-turo na. Baka sabihin ako hindi ako. Wala akong kinalaman dyan. Pakinggan na lang natin muna. Sige nga. Si Secretary Boying Remulla tungkol sa pagsuko kay Duterte sa ICC. Ayan. Baka dito maliwanagan tayo, ha? Sige nga. Kasi may paliwanag siya. Bakit ba natin siya isinuko sa ICC? Pakinggan ho natin DOJ Secretary Boying Remulla. Wala naman tayong extradition treaty. Yun na nga. Paano ginamit natin yan? Sige. Sige nga po. Kasi, hindi ho natin pwedeng gamitin dito sapagkat hindi tayo pwede mag-file ng extradition dahil nasa atin po yung tao. Ang extradition po na sinasabi ng batas ay yung court o yung arresting state, yung state pala na may warrant, ang mag-file ng extradition sa Pilipinas. Kaya surrender lang po talaga ang option natin. Wala ho tayong ibang option. Ayun. So, isinuko natin. Sinurrender pala Sinurrender. natin. Sinurrender natin ang soberenya natin. Di ba? Kasi hukuman yun eh. Dapat, ang talagang natural na proseso, bago mo arestuhin ng isang Pilipino, dapat ang may utos niyan ay hindi foreign country o foreign entity o foreign institution, kundi Korte ng Pilipinas ang pwede lang mag-utos ng aresto. Hindi ba? Ang problema, ang Korte ng Pilipinas, wala namang inuutos na hulihin ang Pangulong Duterte, kundi ang ICC, ang Korte ng ICC. Kaya nga may proseso dyan na kapag kami natanggap ang utos, na pag-aresto, idadaan mo muna sa hukuman. Para sabihin ng hukuman, tama, pwede nyo arestuhin yan. Siya maglalabas ng warrant. Yun yung competent judicial authority dyan. Walang pa pwedeng magpasya na, ito, basta nyo na isuko ito. Diba? Mayroong punto sa bandang huli kayo na sinasabi ni, yun daw, sa Pilipinas, kasi hindi naman talaga, amin natin naman si Secretary Boying na ang DOJ hindi isang korte. Pero sa ICC daw kasi, kinikilala ng ICC na ang DOJ, anong paliwanag niya? Na ang DOJ isang competent judicial authority. Kung ang pag-uusapan daw ay pagkilala ng ICC sa DOJ. Ang umiiral bang batas sa Pilipinas ay batas ng ICC? Well, yun ang naging punto naman ng Senadora Amy Marcos. Sino anya ang mananaig? Ang batas ba natin o yung batas sa... dapat niya manaig ang... bilang isang abogado, Secretary Boying, alam din naman niyang dapat manaig ay ang batas na umiiral sa Pilipinas. At meron pa siyang sinabi dyan, ha? May dinugtong pa. Doon sa mga nagtatanong na ba't hindi nabigyan ng due process ang Pangulong Duterte, ito po ang kanyang paliwanag kanina, ha? Pakinggan po natin. Dalawang distinct. Kasi ang due process po rito, yung sa issuing body, yung nag-issue po na warrant of arrest if they observe due process. Ang alam po natin, 7 taon pong inimbestigahan itong kasong to. Nagbigay po ng notice to sa mga kinauukulan na maaari nilang kasuhan. At pinayagan sila sumagot. Alam ko po yan na binigyan sila ng notice, may mga tanong na binigay sa kanila, pinayagan po sila sumagot. Kung ayaw po nila sumagot, 7 taon ito sa ibang bansa, hindi 7 taon dito sa Pilipinas. Opo, habang tayo po isaklaw ng ICC. Hindi pa rin saklaw yan sa ating batas. Kasi sa ating batas. Habang tayo po ay saklaw ng ICC, binigyan na po ng due process yung mga tao. Madam Chair. Yes. Ayun. So ICC pa rin ang masusunod para kay Secretary Boying. Doon sa due process na pinag-uusapan. Ang pwedeng ipataw na due process kay dating Pangulong Duterte ay due process ng ICC at hindi due process ng batas ng Pilipinas. Ganun ba yun? Kasi masisilo sa doon pagka sinabi niya. Pero kung pag-aaralan ba natin, Jen? Kasi nangyayari itong pag-aresto dito sa Pilipinas eh. Tama. Ano ba ang dapat na manaig?
yung bang regulasyon ng ICC na gusto nilang ipatupad o ang batas ng Pilipinas, saligang batas? Ito pa, paliwanag ni Senador Amy. Sige nga. Para matapos na natin itong hearing na ito. Anong sabi ng Senadora? Is the Constitution the supreme law over all other laws? Simple lang po. Yes, ma'am. So it is also supreme over all other treaties. Yes, ma'am. Kapag nagkaroon ng conflict sa Constitution at yung Rome Statute, alin ang maghahari? The Constitution prevails. Kapag may pag-iiba sa saligang batas at yung RA 9851, alin ang mangingibabaw? Ang saligang batas po. Parati ang saligang batas, di po ba? Maliwanag ho yun. The President has been saying that the country was just complying with obligations and commitments to the Interpol in arresting and turning over the former President to the ICC. Ayun, ang linaw naman yun. Wala na ako bilang kahit hindi abogado, kahit tayo pangkaraniwang mamamayan. Alam na natin Alam na natin yun. Talagang kahit pa magkaroon ng conflict, yung dalawang mangingibabaw pa rin po ang batas ng ating bansa. Yes. At ito ang dahilan dyan, kaya walang lumulutang na ako po ang nag-utos niyan. Ako talagang nagsabi, eto plano natin. I will take full responsibility. Walang ganon. Walang magsalita niyan kasi lilitaw na nilabag mo yung culpable violation of the Constitution yan Di ba? Kung isa palang impeachable official nagsabi yun, ma-impeach. Ma-impeach. Kaya walang gustong... titindig talaga. So, in-expect mo talagang... Kaya pala ang ginamit na termino ni Secretary Boying ay clearance. Clearance. Ako ang nagbigay ng clearance. Na gawin nila yan. Di ba sa school, papapirmahan ng mga clearance. Yes. Madami kang pipirmahan. Pero iba pa yung principal. Siyempre. Pero ang tanong nga doon, sino ang nagpagpirma ng clearance para sino nagsabi, i-clear ng... papirmahan mo na, gawin mo ng clearance to. May go signal na yan ng boss. Parang gano'n. Kaya nga. Yun. Bakit walang matapang na tao na opisyal ng gobyerno na magsabing, ako pong nag-utos niyan. Diba? Nagplano lang sila, pero ang implementation, execution, ay ako. Ayun. Sino kaya? Hindi kaya si Digong ang may plano nun? Ikulong niyo ako. Hindi kaya si Pangulong Digong. Yaman din lamang si Pangulong Digong diba? I will take all full responsibility. Moral, legal responsibility. Diba? Pag sinabi niya, talagang titindigan ko yan. Yes. Kaya darating ang panahon dyan, pagka, di ba, lumipas na mahabang mga taon, di ba? So isusulat na yung kasaysayang ito. Bilang kasaysayan. Ang mga historian, manghuhula na lang yan. Di ba? Base sa lohika. Sa kanyang hinuha, siguro, sa kanyang abot ng kanyang kaalaman. Sabi ni Gas Abelgas, base sa lohika, ebidensya. Di ba? Yun na nga. Yan na lang ang mangyayari. Pero kung isang abogado ang gagawa niya, Nelson, lalabag sa kanyang kalooban kung ano ang kanyang magiging punto siguro. Kung abogado ang gagawa ng kasaysayan. O kung paano kasi kung sabihin, kung isang abogado gagawa, pipinta niyan, parang hindi to tama. Parang siguro may open-close yan, mayroong ano yan. Parang diba? Sasabihin niya, parang mali yung ginawa na parang ito. May gano'n. Parang noon din, panahon ni na Andres Bonifacio, di ba? At Emilio Aguinaldo, sasabihin nila, sino nagpapatay kay Andres Bonifacio? Mga ganon, di ba? Yan pero lumutang din naman kung sino, di ba? Yun na nga. Darating din ang araw, sa bagay ngayon, alam naman na natin, kahit hindi nila sabihin ko sino, di ba? Pero pag dumating ang araw na sinusulat na yung kasaysayan, yun ang doon na natin malalaman. Gaya na nabanggit natin ng mga nakaraan, di ba? Ito ako na sa maisingit ko lang Sa kabila ng sinasabi nila na 4 na legal luminaries na nagsabing tama ang pag-aresto. Di ba? So kahit na meron kang 4 na legal luminaries ng bansa. Yes. At sinasabi nilang tama ang pag-aresto. Walang linalaban. Pero walang tumitindig na hindi, tama naman pala Ayun nga, di ba? Diba? Kung tama yan, bakit walang maglakas ng loob na umamin, di ba? Yun na nga. Kasi alam nilang hindi tama. At sila ay nagkukunwa-kunwarian lang na tama. Ganun ba? Hindi kaya si BP Inday nag-utos yan? Baka naman si BP Inday yan. Baka nga, kasi galit siya sa tatay niya. Ganun ba? Baka naman ang planong ito ay
kumbaga ay sila din ang may gawa. Hindi sa bandang dulo, ganun ang mangyari. Sabi, hindi, ewan ko lang ha. Well, anyway, yun po ang mainit na issue. At ano pa ang sinabi nila doon sa mga pagdinig kanina?